Wala akong pakialam kung inosente kang hampas lupa ka. Sa susunod ka na lang lumapit sa akin kapag may pera ka ng pambayad. Ang kapal ng apog mong sayangin ang oras ko, hindi mo naman pala ako kayang bayaran? Alam mo, Atty. Lara, ikapapahamak mo yung kahayukan mo sa pera. Akala ko pa naman maayos at may puso ka kaya hinangaan kita. Katulad ka lang din pala ng iba. Pera-pera lang din pala. Mahigit 10 taon na si Lara sa kanyang field of expertise bilang isang abogada. Naninirahan siya sa Cebu kasama ang kanyang kapatid na si Beth na isa sa mga dahilan ng pagiging matyaga ni Lara sa buhay. Iginapang niya ang kanyang pag-aaral at pagka-graduate niya ng kolehiyo ni hindi pa siya nakakahanap ng trabaho na maalam na ang kanyang ina. Iniwan din silang magkapatid ng kanilang ama at hindi na ito nagparamdam. Kaya naman si Lara na ang tumayo bilang ama at ina sa kanyang autistic na kapatid. Lunes ng umaga, hinatid ni Lara ang kanyang kapatid sa espesyalista para sa therapy session nito bago siya pumasok sa trabaho. O Beth, aalis na ako ha at kailangan magtrabaho ni ate. Okay ka lang ba rito? Nandiyan naman si Dr. Rodriguez na magbabantay at makakalaro mo. Babalikan kita mamayang 4 p.m. ha? Alis na ako. See you later. I love you, Beth. I love you too, Ate Lara. See you later. Ingat po. Have a wonderful day. Kahit papautal-utal magsalita si Beth, naiintindihan naman ni Lara ang gustong iparating ng kanyang kapatid. Pagkarating ni Lara sa trabaho, binati agad siya ng kasamahang si Dolfo. Good morning, Atty. Lara. What's up? How's it going? May good news ako sa'yo. I'm sure matutuwa ka. Yung potential client natin na big time, si Mr. Ramos, hinahanap ka kanina. Ikaw ang gusto niyang kuning abogado dahil magaling ka raw at siguradong ipapanalo mo ang kaso niya. Ready na raw yung 500k down payment niya. Puntahan mo raw siya later para personal kayo makapag-usap. Sasabihin niya raw ang ibang detalye mamaya. Good. Hindi siya magsisisi na akong pinili niya. I know that I'm a globally and high competent attorney. Sa tagal ko ba naman nasa serbisyo Kaya kong ipanalo ang kaso niya kahit nakapikit pa ako. Salamat sa magandang balita, Attorney Dolfo. Sige puntahan ko na siya. Bye. Have a good one. Hindi na nag-aksaya ng oras si Lara at pinuntahan niya na ang kanyang kliyente. 1,000,000 ang napag-usapan nilang rate ni Lara. Pumayag naman ang kliyente basta't sigurado raw na ipapanalo ni Lara ang kaso niya. Makukuha raw ni Lara ang kalahating bayad kapag napawalang sala at nakalabas na ang kliyente sa kulungan. Nangako naman ang kliyente na tutupad siya sa usapan at hindi niya dudugasin ang abogada. All right, Mr. Ramos. We have a deal. Rest assured, I'll use my strategic and holistic ways para ipanalo ang kaso mo. But you have to tell me everything para mapagandaan ko at hindi tayo mahanapan ng lapses ng kabilang panig. Kailangan ko munang aralin ang kaso mo. Pumayag naman ang lalaki. Nalaman ni Lara na napatay ni Mr. Ramos ang kanyang asawa nang dahil sa kalasingan. Lulong sa alak at sugal ang kanyang kliyente at babaero pa ito. Napatay nito ang kanyang asawa nang umuwing lasing. Ang gustong palabasin ni Mr. Ramos, nahuli nito ang kanyang asawa at ang kalaguyo sa sarili nilang kama. At self-defense lang ang nangyari dahil pinagtangkaan ng asawa at ng kalaguyo nito ang buhay niya. Walang pakialam si Lara kahit buhay pa ang kliyente niya at sinusunog na ang kaluluwa nito sa impyerno. Baliwala lang kay Lara mapainosente o demonyo man ang kliyente niya basta maliligo siya ng limpak-limpak na salapi. Dumating ang araw ng paglilitis at handang-handa na si Lara na ipanalo ang kaso ni Mr. Ramos. Mr. Torre, totoo bang may relasyon kayo ni Mrs. Ramos? At ikaw ang kasama niya nang mahuli kayo sa akto ni Mr. Ramos sa sarili nilang kama? Inamin ni Mr. Torre na may lihim na relasyon sila ng asawa ni Mr. Ramos at nandun siya nung gabing namatay ang babae. Nanggaling mismo sa bibig ni Mr. Torre na hindi si Mr. Ramos ang karapat-dapat na lalaki para sa asawa nito at hadlang lang sa pagmamahala nila ang kliyente ng abogada kaya dapat itong mawala na sa buhay nila.
No further questions, Your Honor. Hindi nga nabigo si Lara. Naipanalo niya ang kaso at makalipas lang ang ilang araw, nakuha niya ng buo ang bayad sa kanya ni Mr. Ramos. Inilaan niya ang kanyang pera para sa therapy sessions ni Beth para magkaroon siya ng normal na buhay. At idinagdag niya ang natira sa kanyang ipon para sa future nilang magkapatid. Good evening, Ate Sonia. Maraming salamat sa pagtingin-tingin sa kapatid ko, ha? Hindi ko na talaga alam ang gagawin kung wala ka. Ayoko namang ipagkatiwala sa iba si Beth na hindi ko kakilala at baka kung anong gawin sa kanya. Salamat sa pag-alalay sa amin, ha? Eto, 10K. Tanggapin mo na, ate. Isipin mong tulong ko na yan sa pamilya mo. Naku, maraming salamat din sa'yo, Lara. Hindi ko na ito tatanggihan, ha? At malaking tulong talaga ito sa amin. Pamilya na rin ang turing ko sa inyong magkapatid, kaya mahal ko kayo. Gusto ko rin ang ginagawa kong pagtulong sa inyo dahil pareho kayong mabuting tao ng kapatid mo eh. Salamat ulit, Lara, ha? Magsabi lang kayo kapag may kailangan kayo. Nandito lang ako para sa inyo. Dito na po kayo maghapunan. May dala-dala akong pagkain. Uwian niyo rin po yung mga anak niyo nito, ha? Ay, sobra-sobra na yan, Lara. Salamat, ha? Napakabuti mo talaga. Yan ang rason kung bakit malayo na ang narating mo sa buhay. Hindi ka pinababayaan ng Diyos dahil mapagbigay ka. Ituloy mo lang ang mabubuti mong gawain at siguradong pagpapalain ka pa. Salamat po. Sana nga po marami pang blessings na dumating para maibigay ko ang lahat ng pangangailangan ng kapatid ko. Sige na ho, iuwi niyo na yung iba. Para sa inyo talaga yan. Saka hindi rin naman po namin mauubos yan ni Beth. Sayang naman. Pagkatapos maghapunan ni Lara at ng kapatid, pumasok na sila sa kwarto upang magpahinga. Niregaluhan ni Lara ng mga mamahaling gamit tulad ng relo, kwintas at bag si Beth. Maya-maya pa, inilabas niya na rin ang kanyang huling sorpresa para sa kapatid. Ops, wag ka munang didilat. Pagkatapos ko magbilang, saka ka palang pwedeng tumingin, ha? 3, 2, 1. Tadan! Dumilat ka na, Beth. Wow! A white cat! Thank you, ate. Papangalanan ko siyang Peachy. Cute! Bagay sa kanya. Tutulungan ka ni Ate Sonyang mag-alaga kay Peachy. May food na rin siya. Pwede mo rin siyang bigyan bukas, ha? Pag nalulungkot ka na wala si ate, yakapin mo lang si Peachy at magiging okay ka na. Thank you po ulit, ate. Super happy ako ngayon. I love you, ate. I love you too, bunso. Kinabukasan, balik trabaho muli si Lara. Habang nagbabasa-basa siya sa kanyang opisina, bumisita muli si Dolfo upang makipagkwentuhan. Hey, Attorney Lara! Congrats sa bagong case na ipinanalo mo, ha? Ikaw talaga ang pinakamagaling at madiskarte sa atin eh. Kaya paborito ka ng clients. Thanks, Dolfo. Madali lang naman yung kaso eh. Kaya alam ko nang mananalo kami una pa lang. Ikaw, kumusta ang mga kaso mo? Panalo rin yung huli ko, pero natalo yung mga una. Ay naku, may utang pa nga sa akin yung kliyente ko eh. Ikaw na lang talaga ang swerte sa atin. Hindi swerte ang tawag doon. Lahat ng cases na pinanalo ko, ginamitan ko ng talino at diskarte. Saka alam mo, importante ang consistency sa trabaho natin. Next time kasi, galingan mo naman. Aralin mo ang pasikot-sikot ng kaso mo para hindi ka natatalo. Eh di sige, ikaw na ang magaling. Hindi bale, maaabot ko rin yung achievements mo. Kung kaya mo, attorney. Sige na, magtatrabaho na ako. Labas ka na muna. Take care. Nung araw na yon, nagpunta si Lara sa kulungan para sa bago niyang kliyenteng si Banjo dahil humingi ito ng tulong sa kanya. Hinangaan ni Banjo ang galing ni Lara dahil nalaman niyang marami na itong natulungan at naipanalong kaso. At isa na rito ang kaso ng boss ni Banjo. Natunghayan niya kung gaano kapropesyonal magsalita si Lara at kung gaano ito katyagang malaman at aralin ang buong nangyari sa kanyang boss. Kaya naisip niya na magiging ganun din si Lara kapag nahawakan nito ang kaso niya. Lalo na't inosente siya at wala siyang ginawang kasalanan. Good morning po, Attorney Lara.
Ako po si Banjo. Unang-una, gusto kong malaman nyo na inosente ako. Wala akong kasalanan. Pangalawa, pasensya na. Maliit lang ang kaya kong maibayad sa inyo. Sana mapagbigyan nyo ako. Sana tanggapin nyo tong kaso ko. What? Pinapunta mo ko rito para sabihin na kulang ang ibabayad mo? Magkano ba ang kaya mo? 20K lang ang kaya ko eh. Pasensya ka na. 20K? Iniinsulto mo ba ako? Aanin ko yung katiting na perang yan. Hindi ka naman mahihirapan sa kaso ko dahil inosente ako. Wala akong kasalanan. Hindi ako ang pumatay sa kaibigan ko. I don't care. Kung wala kang sapat na pambayad, hindi kita matutulungan. Hindi libre ang serbisyo ko. Nakikiusap ako sa iyo, attorney. May sakit ang anak ko. May taning na ang buhay niya. Lola niya lang ang nag-aalaga sa kanya. Kailangan kong makalabas dito at makasama ang anak ko. Wala nga akong pakialam, hampas lupa ka. Hindi ko kasalanang wala kang pera. Sinayang mo lang ang oras ko, pulubi ka! Marami pa akong makabuluhang bagay na gagawin. Saka ka na lang lumapit sa akin kapag may pera ka ng pambayad sa akin. Makaalis na nga. Sobra ka naman. Nagkamali ako ng paglapit sa'yo. Katulad ka rin pala ng iba na hayok sa pera. Ingat ka, baka ikapahamak mo yan. Biyernes ng hapon, nadatna ni Lara ang kanyang kapatid na iyak ng iyak. Oh, anong problema, Beth? Bakit ka umiiyak? Tell me what happened. Ate, si Peachy, hindi na humihinga. Kalaro ko pa siya kaninang umaga eh. Nung papakainin ko na siya, nagingalo na siya. Hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi ko naman siya pinapabayaan eh. Shh, huwag ka nang umiyak. I'm sure nasa heaven na si Peachy ngayon. Siya na ang magiging angel na magbabantay sa'yo palagi. Isipin mo kahit hindi mo siya nakikita, nasa tabi mo lang siya. Huwag ka nang umiyak dahil love na love ka ni Peachy, ha? Malulungkot yun kapag umiyak ka pa. Tahan na at bibigyan ka ulit ni ate ng bagong pet. Pero ate, walang makakapalit kay Peachy. Papayag ako magkaroon ng bagong pet. Pero hindi siya pamalit kay Peachy. Magiging kapatid namin siya ni Peachy. Kuchi naman ang name niya. Kinabukasan, pumasok pa rin si Lara sa trabaho kahit nilalagnat at masakit ang ulo niya. Na-late pa siyang pumasok dahil sa kakulangan ng tulog at sasama ng pakiramdam niya. Pinilit pa rin niyang pumasok sa opisina dahil sayang naman daw kung hindi niya makakausap ng personal ang potential clients niya. Ngunit nung umaga ding yun, hindi na siya nakatiis at humingi na siya ng gamot sa sakit ng ulo sa kasamahan na si Dolfo. Ang sakit ng ulo ko, Dolfo. Parang pinipiga ang utak ko. Pahingi naman ako ng gamot, please. Oh, eto, inumin mo. Makakagaan to sa pakiramdam mo. Bakit kasi pumasok ka pa? Pwede naman magpahinga ka muna kahit isang araw lang eh. Huwag mo sagarin ang katawan mo kasi ikaw lang din ang kawawa niyan. Tandaan mo, health is wealth pa rin. Yes, sir. Okay po. Huwag ka na maingay at naririndi ako sa boses mo. Masama na nga ang pakiramdam ko. Ang dami mo pang sinasabi. Last na bago ko umalis, yung kliyenteng hindi mo pinagbigyan, yung hindi mo tinanggap ang kaso, natagpo ang patay kaninang umaga. Sinaksak daw ang sarili. Malamang nagpakamatay daw kasi nalaman niyang hindi na rin nakasurvive ang anak niya at binawian ng buhay no nakaraan linggo. Kawawa naman. Pero balita ko, bago raw namatay yung si Banjo, isinulat niya yung buong pangalan mo sa isang papel. Nakita raw ng kasamahan niya sa kulungan. Hindi raw nila malaman kung para saan yun. Whatever, Attorney Dolfo. Wala lang yun. Huwag mo nang intindihin yun. Magtrabaho ka na lang imbis na inuubos mo ang oras mo sa chismis. Aray, ang sakit ng ulo ko. Ang sama ng pakiramdam ko. Umuwi ka na kaya muna at magpagaling. Ang taas na ng lagnat mo oh. Halika na, dadali na kita sa ospital. Huwag ka na umangal. Pagdating sa ospital, natingnan naman agad ng doktor si Lara. Naresetahan siya ng gamot para sa sakit ng ulo at lagnat. Sinabihan din siya ng doktor na manatili muna sa bahay ng ilang araw para makapagpahinga dahil posibleng stress ang rason kung bakit siya nagkakasakit. Sumunod naman si Lara kaya nagpahatid na rin siya kay Dolfo sa kanyang bahay. Dito na lang ako, Dolfo.
Salamat sa paghatid ha. Makakabawi rin ako sa'yo. Hintayin mo lang akong gumaling. Sure, no problem, Lara. Get well soon, ha? Di na ako papasok. Alright, sige. Thank you ulit, bye. Nung araw na yun, nakakulong lang sa kwarto si Lara nang dahil sa lagnat at sakit ng ulo niya. Nakainom siya ng gamot ngunit parang walang talab ito sa katawan niya. Ganun pa rin siya. Masama pa rin ang pakiramdam niya. Kaya ibinili niya ang kanyang kapatid kay Sonia dahil hindi niya kayang gumalaw-galaw at magbantay sa kapatid. Pagpatak ng 8:00 ng gabi, nagpasya siyang itulog na lang ang nararamdaman niya. Ngunit hindi nakatulog ng maayos si Lara dahil pagising-gising siya halos oras-oras. Bandang 2:00 ng madaling araw, nakatulog nga siya saglit ngunit binangungot naman siya. Pagbabayaran mo ang pagpatay sa amin ng anak ko. Marumi kang abogada ka. Hindi ka ba nilalamon ng konsensya mo? Galing sa masamang gawain ng perang kinikita mo. Dahil sa kawalan mo ng puso, namatay kami ng anak ko. Ngayon, sisirain ko ang buhay mo. Papatayin kita ng paunti-unti. Magdusa kang halimaw ka! Bakit akong sinisisi mo, Banjo? Hindi ko kasalanang nakulong ka at nagkasakit ang anak mo. Hindi ko kasalanan na winakasan mo ang sarili mong buhay. Kasalanan mo dahil wala kang konsensya. Wala kang puso. Pero pag sa mayayamang kliyente mo, tanggap ka kaagad ura-urada. Kahit pa mga demonyo ang kliyente tinutulungan mo. Ipokrita kang hayop ka. Pera-pera lang talaga lahat sa mundo ng mga tao. Wala akong kasalanan sa'yo, Banjo. Huwag mong gawin sa akin to! Akala ni Lara ay makukulong na siya sa bangungot na yun at hindi na magigising pa. Pagkamulat niya ng kanyang mga mata, pawis na pawis siya at uhaw na uhaw. Kaya dumiretso siya sa kusina para uminom ng tubig at sinubukan niya muling matulog dahil 4:00 pa lang ng oras na yun. Pagkagising niya ng umaga, napansin niyang namaga ang bibig at lalamunan niya. Malat na malat din siya at hirap na akong magsalita. Walang talab ang mga gamot na inireseta sa kanya ng doktor. Kaya naman humingi na siya ng tulong kay Sonia. Diyos ko, ano bang nangyari sa'yo, Lara? Ano bang sabi ng doktor? Stress daw ang rason kung bakit nagkakasakit ako. Ininom ko naman ang nireseta niyang gamot pero wala namang talab sa akin. Sa katunayan parang mas lumalala pa nga ako. Tingnan mo, magana ang bibig at lalamunan ko. Masakit pa rin ang ulo ko at mataas ang lagnat ko. Sa tingin ko, posibleng may nangulam sa'yo. May nakaaway ka ba o nakasagutan ng mga nakaraang araw? Meron. Hindi ko kasi tinanggap ang kaso niya dahil wala naman siyang pambayad sa akin. Posibleng ang nakulam ka. May kakilala akong manggagamot. Gusto mo papuntahin ko rito? Sige nga, Ate Sonia. Maraming salamat sa pag-alalay mo sa amin ni Beth, ha. Hulog ka talaga ng langit sa amin. Hindi ko alam ang gagawin kung wala ka. Makakabawi rin ako sa'yo pag gumaling ako. Walang problema, Lara. Sabi ko nga sa'yo, pamilya ang turing ko sa inyong magkapatid. Gagaling ka. Ikaw pa ang tapang-tapang mo. Magtiwala ka lang sa Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Lalo na ngayon na mahina ka. Hindi ko rin kayo iiwan. Asahan mo yan. Maraming salamat ulit, Ate Sonia. Pinuntahan na agad ni Sonia ang manggagamot na si Ising sa kanyang tahanan. Sigurado si Sonyang matutulungan ng manggagamot si Lara dahil sa galing at tagal na nito sa panggagamot. Tao po, nandiyan po ba si Aling Ising? Nandito, bakit? Sino ba yan? Si Sonia ho. Pwede po ba kayong makausap saglit? Importante lang. O sige, ano bang meron? Anong maitutulong ko sa'yo? Yung kaibigan ko po kasi, hinihinala kong nakulam. Tulungan niyo po kami. Wala na po kaming ibang malapitan ngayon. Ikaw lang po ang kakilala kong magaling na manggagamot. Sa inyo lang po ako nagtitiwala. May pambayad ba kayo? Meron po. May magandang trabaho po ang kaibigan ko. Wala po kayong aalalahanin pagdating sa bayad. Pagalingin niyo lang po siya. Sige, may pambayad naman pala eh.
Madali naman akong kausap. Sandali lang, maghahanda lang ako. Dalhin mo ako sa kanya maya-maya. Pagdating ng dalawa sa bahay ni Lara, nadatnan nila itong namamaluktot ng dahil sa sakit ng tiyan. Unang tingin pa lang ay alam na ni Ising na kinulam si Lara. Kaya hindi na siya nagsayang pa ng oras at hinanda na niya ang mga gagamitin sa panggagamot. Binanggit ni Lara na patay na ang posibleng kumulam sa kanya. Ayon kay Ising, wala naman daw problema at siguradong magagamot niya ang abogada. Nagdasal muna si Ising sa Diyos may kapal bago niya sinimula ng pag-oorasyon at panggagamot. Uminom din si Ising at Lara ng maligamgam na tubig na may konting asin para may proteksyon daw sila sa gumagala-galang masasamang espiritu. Pagkatapos ay nagpausok si Ising ng kamangyan at mga pinatuyong halamang gamot sa buong bahay ni Lara. Humingi siya ng papel at nagsulat ng orasyon upang magkaideya sila kung sino ang kumulam kay Lara. Sinunog ito ni Ising at ikinalat ang abo sa isa pang papel. Hindi na nagulat si Lara sa resulta. Isang lalaki at isang batang babae ang ipinakitang imahe sa papel. Ngayon, itatapal ko itong mga halamang gamot sa buong katawan at ulo mo. Ang mga orasyon na nakasulat dito ang magpapawala ng talab ng kulam. Sigurado po ba kayong gagaling ako't makakabalik sa dati? Oo, Lara. Sigurado akong gagaling ka. Mamaya-maya lamang ay bubuti na ang pakiramdam mo. Magtiwala ka lang sa Diyos. Hindi naman binigo ni Ising si Lara. Gumaling nga ito. Nawala na ang pananakit ng ulo at tiyan niya. Pati na rin ang pamamaga ng kanyang bibig. Wala na rin siyang lagnat at bumalik na sa normalang temperatura ng kanyang katawan. Ngunit meron pang naiwan na bakas ng kulam kay Lara. Ilang araw na ang nakalipas ngunit maga at may bukol pa rin ang kanyang lalamunan. Ang eksplanasyon ng matandang manggagamot, maaaring lumakas ang kapangyarihan ng mangkukulam dahil inalay niya sa demonyo ang sarili niyang dugo, kaya lumakas ng todo ang talab ng kulam. At wala na raw magagawa ang manggagamot dahil hindi niya kayang higitan ang kapangyarihan nito. Pwede pa akong maghanap ng ibang mas malakas na manggagamot para pagalingin ka. Bigyan mo lang ako ng ilang oras at gagawa ko ng paraan para gumaling ka na ng tuluyan. Huwag na, Ate Sonia. Parusa ko nga siguro ito sa lahat ng kasamaan ko. Para madala at magtanda na ako. May kasalanan din naman kasi ako kay Banjo. Lugmok na nga siya. Pinagsalitaan ko pa ng masama at hindi nirespeto. Ito na rin siguro ang parusa ko sa pagtanggap sa mga maruruming kaso. Kung gusto kong gumaling ng Diyos, gagaling ako sa isang kisap mata. Sa tingin ko, tinuturuan niya ako ng leksyon. Naniniwala kasi akong lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may rason. Oo, nakapagbitaw ka ng masasakit na salita kay Banjo. Pero wag mong sisihin ang sarili mo sa nangyari sa kanya dahil wala kang kasalanan. Desisyon niyang gumawa ng masama sa iyo at sa sarili niya. Desisyon niyang magpakamatay. Tandaan mo, hindi mo obligasyong tanggapin ang kaso niya. Karapatan mong umalma lalo na kung hindi ka naman niya mababayaran ng tama. Salamat pa rin sa Diyos dahil maayos-ayos na ang pakiramdam ko. Makakabalik na ulit ako sa trabaho sa lalong madaling panahon. Maaalagaan ko na ulit ang kapatid kong si Beth. Alam mo, Ate Sonia, pangarap ko talagang yumaman kaya nagsumikap ako sa buhay para sa amin ng kapatid ko. Ni hindi na nga ako nakapag-asawa oh. Mukhang OA pero sobrang hirap kasi ng buhay nung bata ako. Ang hirap makakain ng 3 beses sa isang araw dahil isang kahig, isang tuka kami. Baon na baon pa kami sa utang kaya madalas mag-away ang mga magulang ko. Ang hirap nung kumakalam na nga ang sikmura mo, magulo pa ang pamilya mo. Ayoko nang bumalik sa buhay na yon. Ayoko ring maranasan ni Beth yon.
Ang saklap naman pala ng napagdaanan mo. Pero alam mo, yan din ang dahilan kung bakit naging matapang ka at naabot mo ang mga pangarap mo. Kaya wag mong ikahiya na nanggaling ka sa hirap. Araw ng Lunes, bumalik na sa trabaho si Lara at masaya namang sumalubong sa kanya ang mga katrabaho niya. Lalo na si Dolfo. Hey Lara! Welcome back! Happy to see you Mukhang magaling ka na talaga. Oo, Dolfo. May naiwan pang bakas dito sa leeg ko pero nakaka-function na ako na maayos. By the way, pasensya ka na sana kung pakiramdam mo na maliit kita noong mga nakaraang linggo. Pasensya ka na kung na-offend ka sa mga sinabi ko. Pero alam ko, hindi magtatagal. Marirealize mo rin at maaabot ang maximum potential mo. Ikaw pa, mas matalino ka kaysa sa akin. Nandito lang ako for you kung kailangan mo ng assistance ko. Thank you Lara. Na-appreciate kita. Nga pala, hanap ka ni Mr. Samonte. Gusto niyang pahawakan sa yung kaso niya. Sabi ko, pupunta mo na lang siya. Thanks, Dolfo. Nga pala, may gagawin ka ba mamaya? Wala naman Lara. Magpapahinga lang. Bakit? Dinner tayo? Oh, sure. Susunduin kita sa bahay mo. Ayos lang ba mga 7 p.m.? Yes, okay lang. See you later. See you, Lara. Nakangiti si Lara nang puntahan niya si Mr. Samonte. Nang makaharap niya ito, bigla itong sumimangot at nandiri dahil sa bukol ni Lara sa leeg. Ngunit kung si Lara naman daw ang makakapagpalaya sa kanya ay titiisin niya na lang daw ang presensya nito. Sinabi ni Mr. Samonte na talagang nagnakaw siya ng pera sa kumpanya nila ng kapatid niya. At babayaran niya si Lara ng malaking halaga para sa kalayaan nito. I'm sorry, Mr. Samonte. Hindi ko po matatanggap ang kaso nyo. Humanap na lang kayo ng ibang abogado. Ang dapat po sa inyo makulong at pagbayaran ng kasalanan nyo. Tumalikod na si Lara at wala nang sinabi pa. Pinangako niya sa kanyang sarili na hindi na siya tatanggap ng maruruming kaso. Dahil ayaw niya nang kumita ng dahil sa pagkampi at pagdepensa sa masasamang tao. Simula noon, naging takbuhan na siya ng mga taong naaargabyado at binabaan niya na ang kanyang singil para kahit hindi mayayaman ay mapagseserbisyuhan niya. Sabado ng tanghali ay sinurpresa niya ang kanyang kapatid na si Beth. Good morning, Beth. May surprise ako sa'yo. Good morning, ate. Ano yun? Excited na ako. Yay! Tada! Si Kuchi! Ay, wait. Meron pang isa. Siya si... Tuchi. Si Kuchi at Tuchi. Thank you so much, ate. Ang saya-saya ko ngayon. Alam mo ba kung bakit pusa ulit ang regalo ko sa'yo? Kasi tulad ng mga hayop, napaka-genuine at pure mo, Beth. I love you so much, sis. I love you too, ate. Wait, ang init eh. Tama na yakap, please. Ang cute mo talaga, sis. Oh, magtulong tayo sa pag-aalaga kina Kuchi at Tuchi, ha? Bukas samahan mo ko at ipapavet natin sila para ma-check kung healthy sila. Tapos, mamimili tayo ng mga gamit nila at kakain din tayo sa labas. Okay ba yun sa'yo? Yay! Excited na ako. Bibilan ko sila ng magandang damit at malambot na bed at maraming food. Kinabukasan, sinundo ni Dolfo ang magkapatid. May dala rin itong bulaklak para sa dalawa. At bago sila umalis ng bahay, inayos muna ni Lara ang mga regalong bulaklak ni Dolfo sa kanilang magkapatid. Ang ganda ng flowers. Thank you, love, ha? Siyempre naman, love. Love ko kayong magkapatid eh. O ano, nagustuhan ba ni Beth yung 2 pusa? Yes, sir. Hindi lang gusto. Mahal na mahal ko si Tuchi at Kuchi. Tuchi, Kuchi, dali kiss niyo si Kuya Dolfo. Naging masaya ang relasyon ni Dolfo at Lara. Tanggap ni Dolfo ng buong buo ang pagkatao ni Lara at itinuring na rin niya na sariling kapatid si Beth. Lunes bandang 8:00 ng umaga,
may isang lalaking dumating sa opisina ni Lara at nagpakilala itong kapatid ni Banjo. Kumabog ang dibdib ni Lara sa kaba nang marinig ang pangalang yun. Akala niya ay binabalikan siya ng mga kasalanan niya nung nakaraan. Ngunit ang totoong dahilan pala ng pagpunta ng lalaki ay para humingi ng tawad kay Lara dahil alam niya ang ginawa ng kapatid niya sa abogada. Pasensya na rin. Pinagsisisihan ko talaga ang maling trato ko sa kapatid mo. Marami akong nabitiwang masasakit na salita at ininsulto ko pa ang pagkatao niya. Kaya kahit mali man ang ginawa niyang pangungulam sa akin, nagsilbi na rin itong paraan para matutunan ko ang leksyon ko. Para maramdaman ko ulit na maging isang mabuting tao. Ikinalulungkot ko ang pagkasawi ng kapatid mo. At kung naririnig man ako ni Banjo ngayon, taos-puso akong humihingi ng tawad sa kanya. Bago tuluyang umalis ang kapatid ni Banjo, inalok ni Lara ito ng trabaho bilang gwardya sa kanilang opisina. Nangako si Lara na tutulungan niya na magkatrabaho ang lalaki at magkaroon ng regular na buwanang sweldo. Pumayag naman ang lalaki at nagpasalamat ng paulit-ulit kay Lara. Malaking tulong daw talaga ito sa kanya dahil walang-wala siya ngayon. Isang araw, paggising ni Lara, napansin niyang lumiliit ang bukol niya sa kanyang lalamunan. Milagro ito para sa kanya dahil sabi ng manggagamot ay epekto ito ng malakas na talab ng kulam at maaaring hindi na ito talaga mawala. Tinawagan niya agad si Dolfo upang iparating ang magandang balita. Love, may magandang balita ako sa'yo. Yung bukol ko sa lalamunan lumiliit. Napansin ko kanina pagising ko. Ay salamat sa Diyos. Maaaring napatawad ka na ni Banjo kung nasan man siya ngayon kaya lumiit na yung bukol mo. Ipagdasal na lang natin ang kaluluwa niya. Hiling ko na sana nasa mabuti pa rin siyang kalagayan. Pero hindi pa rin siguradong mawawala ang bukol ko. Nandito pa rin siya, lumiit nga lang. Salamat pa rin sa Diyos dahil nakaka-function na ako ng maigi at umaayos na ang buhay naming magkapatid. Okay lang ba mag-dinner tayo mamayang 7 p.m.? Isama mo na rin si Beth. May sasabihin ako sa inyong dalawa. O sige, see you later, love. I love you. I love you so much, Lara. Sinundo ni Dolfo ang magkapatid at dinala sa isang Japanese restaurant. Habang kumakain si Lara, napansin niyang may kung anong matigas na bagay na nakapatong sa kanyang sushi. Nang gamitan niya ito ng chopsticks, isang kumikinang na singsing ang bumungad sa kanya. Sabay hinawakan ni Dolfo ang kamay ni Lara. Lara, alam kong halos ilang buwan pa lang ang relasyon natin. Pero ramdam kong kailangan ko na itong gawin. Nasa tamang edad na tayong dalawa at hindi na rin tayo bumabata. Walang duda na ikaw ang pangarap kong babae na makasama habang buhay. Mahal na mahal kita. Sasamahan mo ba ako hanggang sa magpakailanman? Will you marry me? OMG, sigurado ka ba, Adolfo? Siguradong sigurado, Lara. Please, pakasal na tayo. Yes, love. Pakakasal ako sa'yo. Pasensya ka na kung ngayon lang kita nakita kahit matagal ka nang nasa harapan ko. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin ng buong buo at sa pagmamahal sa taong pinakamalapit sa puso ko. Pangako, aalagaan, mamahalin kita habang buhay, kahit pa sa kabilang buhay. I love you, Dolfo. Naghiyawan at nagpalakpakan ng customer sa paligid ng dahil sa nakakakilig na proposal ni Dolfo. Bakas din ang saya sa mukha ng kapatid niyang si Beth sa natunghayang pagmamahala nila. Bago pa ang itinakdang araw ng kasal ni Lara at Dolfo, nalaman nilang dalawa na nabiyayaan sila ng Diyos ng isang supling na babae na papangalanan nilang Bethany. Pinaghandaan nila ang pagbubuntis ni Lara at napag-usapan nilang isang simpleng kasalan lang ang kailangan nila upang maging legal na mag-asawa sila. Ang importante lamang sa kanila ay makasal sa isa't isa at yun ang totoong magpapaligaya sa kanilang dalawa. Sa kasalukuyan, pareho pa rin silang dedikadong abogado na handang tumulong sa mga naaargabyado
habang abala rin sila sa pagpapalaki sa anak nilang si Bethany. Samantalang si Beth naman, nakatira pa rin sa poder nilang mag-asawa kasama ang dalawa niyang pusa. Nagtatrabaho ito bilang isang graphic artist na naka-work from home setup sa isang international company. Siguro, Baby Bethany, magiging isang magaling at madiskarting attorney ka rin paglaki mo, katulad ng mami mo. Ano ka ba, Dolfo? Ni hindi pa nga nakakapaglakad si baby eh. Yan na agad ang iniisip mo. Hayaan natin siyang magdesisyon kung anong gusto niyang gawin sa buhay paglaki niya. Ang importante, maging mabuting tao siya na may pananampalataya sa Diyos. At nandito tayo mga magulang niya na handang gumabay at sumuporta sa kanya kahit sa anumang laban niya sa buhay. Yes, correct, Dolfo love. Mahal na mahal ka ni Mami at Daddy, Bethany. Matatamis ng ngiti ang isinukli ni Bethany sa kanyang mga magulang. Dahan-dahan itong binuhat ni Lara upang padidehin. Nakayakap naman sa kanyang mag-ina si Dolfo. Sabay nilang hinele ang kanilang anak upang makatulog na ito ng mahimbing. I love you, Dolfo. Mahal na mahal ko ang pamilya natin. I love you too, Lara. Kayo ni Bethany ang buhay ko. Wakas!